Unfortunately po, the Securities and Exchange Commission chairman was quoting off a confirmed fake news SOCMED post designed to catch attention and falsely sensationalize. Fake news ang lumabas na ulat na nalugi ng 1.7 trillion pesos na market value ang publicly listed companies sa Philippine Stocks Exchange o PSE. Bunga umano ng kawalan ng tiwala ng investor sa estado ng bansa sa gitna ng issue ng korupsyon sa flood control projects. Ayon kay Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go, wala itong katotohanan base mismo sa kanyang pakikipag-usap sa Chairman ng Securities and Exchange Commission o SEC na si Francis Lim na itinuturong pinanggalingan umano ng naturang ulat. Nakipag-usap rin ang economic aid ng Pangulo sa PSE at maging sa mga malalaking brokers ng stock market at wala namang naitalang malaking pagbaba sa shares index. For the period mentioned, which is August 11 to 29, the main PSE drop was only 1.6%. As a matter of fact, it was 1.58%. And the all shares index in our Philippine stock market of 282 companies, the drop was only 1.5%. And in terms of the market cap, which is the clickbait number of that fake SOCMED post, the drop po is only 1.4%. Ayon kay Secretary Go, sa gitna ng ingay sa politika at issue sa flood control projects anomaly, hindi naman naapektuhan ng investment pledges o pangakong pamumuhunan ng ibang mga bansa. Kumpiyansa rin ang kalihim na hindi aatras ang mga dayuhang namuhunan na sa Pilipinas. I don't think anybody has pulled out. I think sometimes when there is unpredictability in the environment, people might temporarily think about their investment projects, but we're quite confident that when this is all resolved, they will all come back. No, so they have not pulled out. Ay naman kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, may nakita naman talagang paggalaw sa PSE Index matapos ibulgar ni PBBM ang anomalya sa flood control projects. Pero agad naman itong nakabawi matapos makita ng mga namumuhunan ang naging aksyon ng gobyerno sa isyong ito. Ang lowest yan was last week, 5,905 noong katapusan, September 20. So, ganun lang, 4.4%. Yung binaba ng index itself. Kung ay mga mamumuhunan on the average, kung based sa index, ay yung lugi nila, no? Magmula no SONA. Kasi yung political noise, nagsimula lang naman yan 2 to 3 weeks ago, di ba? Kasagsagan, no? So, ay yung kalkulado doon, no? Pero nag-stabilize siya. Paliwanag ni Ricafort, mahalagang bagay na ikinokonsidera ng mga mamumuhunan ang estado ng isang bansa pagdating sa governance o klase ng pamumuno bago sila maglagak ng investments. Ganun talaga yung kalakaran sa mundo na tinatangkilik kasi ng yung global international investors, no? Ultimo yung mga global regulators kasi ini-encourage sila na tangkilikin ng investors sa buong mundo yung mga bansa, yung mga kumpanya, yung mga negosyo na sumusunod sa batas. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.